Tinutugis na ng pulisya ang huling kasama ng isang 18 taong gulang na babae bago siya natagpo ang patay sa isang lodging house sa Toledo, Cebu. Ang ama ng biktima may panawagan sa suspect. At nakatutok si Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Hindi pa rin matanggap ng ama ng grade 12 student na si May Fatima Tagaktak ang kalunos-lunos na nangyari sa anak. Nitong Huwebes nang magpaalam si May Fatima na may dance practice sa paaralan. Yun na pala ang huling beses niyang makikitang buhay ang 18 anyos na anak. Nagpunta pala ito sa isang lodging house sa Toledo, Cebu kasama ang isang Lorben Kabugsan Larut, 43 anyos. Biyernes ng umaga nang matagpuan si May Fatima na nakagapos, may busal at wala ng buhay sa kwarto ng lodging house. Panawagan nila kay Larut, sumuko na sa mga otoridad. Kung nagbuhat sa mga anak nga, taga-ustisya ang anak sa iyang ibuhat. Parang ito pagkando ito, sir. Tingin masakit mo kisa. Ginikanan yung ginanak ko anak yun. Saan ka lang bababal si Fatima? Paano gikat buwi pa na pag-uli patay natin paitang. Sumailalim na sa autopsy ang bangkay ni May Fatima pero sa mga susunod na araw pa malalaman ang resulta. Inaalam ng pulisya kung ano ang kinamatay ng biktima at kung ginahasa siya bago pinatay. IOC of Toledo City, natay nakita dito nga, syempre gihagtied man to siya. And unsi pa nga, giput nga sa child handkerchief sa iyahang mouth. Ang cause of death, regarding sa ilahang progress report is wala pa since nga it's still to be examined. Ikinasa na rin ang region-wide manhunt operation laban sa suspect. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa kanilang counterpart sa Misamis Oriental para ibiripika ang impormasyon. May standing warrant ang suspect. Dahil naman sa pagpatay umano sa sarili niyang ama noong June 2023. Huling nakita si Larut sa Pier 1 ng Cebu City noong Biyernes ng gabi na naghahapunan kasama ang kanyang live-in partner. Ayon sa may-ari ng kwarto na kanyang inuupahan, Hunyo noong nakaraang taon nang magsimulang mangupahan si Larut. Nagtrabaho bilang barker o nag-a-assist ng mga pasaherong galing sa barko para makasakay ng taxi kapalit ng konting barya. Wa jud may magdahom nga anak to siya kay di makakain kita gyud nga badlungon siya. Mo makiistorya ra nimo nya og mo trabaho ra sa siya ang sulod kung nagtinda-tinda siya. Madalas din umanong nakawig o sombrero ang suspect para itago ang kanyang pagiging kalbo at nagsusuot din ng mask o cover sa bibig. Dahil nakilala lang siya ng biktima sa social media, nagpaalala ang mga otoridad kaugnay ng mga nakakausap sa chat. I hope that ang kani ato mga parents is mahangyo mi no, uso karon ang crimes na pasimunuan using social media. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Marie Dumabok, nakatutok 24 oras.